Isa sa pinakamasaya bilang isang OFW, yung nag-impake ka na ng iyong gamit dahil pauwi ka na ng Pilipinas. Masasabi mo talaga sa sarili mo na, thank you Lord! Kahit marami tayong pagsubok na dumating sa ating buhay, pilit nating nilalabanan para lang sa ating mga pamilya na naiwan sa Pilipinas. Ako nga po pala si Bilog. Natapos ko na pala yung kontrata ko. Ang daming pagsubok na dumating sa buhay ko, pero pilit kong pinatatag yung sarili ko dahil kailangan kong sakripisyo alang-alang sa kanila. Umalis pala ako sa Pilipinas na sobrang sikip ng dibdib ko dahil hindi okay ang kalagayan ng asawa ko. Yun bang andun ka na sa himpapawid pero yung isip mo lutang na lutang ka dahil hindi okay yung kalagayan ng asawa mo. Pero naniniwala naman ako na may plano talaga yung Panginoon sa buhay ko o sa buhay ng iba. Dito natin masusubukan kung gaano katatag yung pananampalataya natin sa puong may kapal. Wala namang binigay yung Panginoon na pagsubok na hindi talaga natin kaya lutasin. Dito natin malalaman kung gaano ba kalalim yung pananampalataya mo sa Kanya. Nilagay ko na pala yung damit ko sa malita ko dahil ilang araw na lang is pabalik na kami doon sa main office. Babiyahe pa kami ng mga 3 oras bago kami makarating doon. Nagpapasalamat na lang talaga ako dahil natapos ko yung kontrata ko na hindi ako nilipat sa ibang site. Dahil bilang isang heavy equipment operator, hindi namin alam kung saan kami ililipat kinabukasan. Hindi kagaya sa iba guys na matapos na lang yung kontrata mo, dyan ka lang mag-stay ka lang sa isang lugar. At sa amin na mga heavy equipment operator, nakakasiguro talaga kami na hindi talaga kami madidestino sa mga city talaga kasi kami, yung trabaho namin is kalsada talaga. Mga ilang araw na lang pala, babalik na talaga kami dun sa Al-Qasim. Doon talaga kasi yung main office po namin. Napapansin nyo po sa amin guys, wala po kaming kagamit-gamit dahil ang hirap talagang magbili ka ng gamit tapos hindi mo alam yung kinabukasan mo kung ililipat ka sa kabilang site. Bibili ka ng maraming gamit tapos ikaw naman yung magsasakripisyo kung ililipat ka sa kabila. Yung iba tinatawag talaga kami na NPA, no permanent address, kasi yan talaga yung sagsamin bilang isang heavy equipment operator. Itong ibang damit na pinipilo ko pala is hindi ko nagagamit dahil bihira lang man talaga kami magpunta doon sa city o sa syudad, kaya hindi ko siya naggamit. Pero nagpapasalamat naman din ako dahil akala ko kasi hindi ko na talaga to masusuot dahil parang tumataba na talaga si Bilog. Pero yung sinukat ko is kasya pa naman, pero sayang kasi ibigay mga kalog, lipa naman. Natapos ko na din talaga yung kontrata ko. Thank you Lord talaga, kahit maraming pagsubok na dumating sa ating buhay. Pilit nating kinakayanan, pilit nating nilalabanan. Dahil sa bawat pagsubok na dumating sa ating buhay, dito po tayo natuto kung paano lumaban ba? Dito tayo natuto kung paano mamuhay na ikaw lang mag-isa. Na kahit may problema ka, ikaw lang talaga yung makakasolusyon kung paano mo malalampasan yung mga hinaharap na mga problema at pagsubok na dumating sa buhay mo. At this moment talaga, habang nagpipilo ako ng mga damit ko, yung isip ko is ando na sa Pilipinas. Pero hindi natin maiiwasan na maiisip din natin na pag-uwi natin ng Pilipinas, ano po ba yung kahahantungan natin doon na wala na tayong trabaho? Wala pa naman malaking perang naipon si Bilog. Paano to? Ang dami ko talagang narinig habang nagbabakasyon sila, bumalik agad sila dito sa bansang Saudi Arabia dahil sobrang hirap daw ng pamumuhay doon sa Pilipinas ngayon. Huy! Pero wala tayong magawa dahil tapos yung kontrata natin. Kung gusto mong tumaas yung sahod mo, uuwi ka talaga ng Pilipinas. Para sabihan mo yung kumpanya mo na mag-exit ka na tapos uupiran ka, yun. Ikaw na bahala kung ano yung desisyon mo. Ikaw na yung bahala kung ano yung diskarte mo sa buhay. Diyos ko Lord, natapos ko na talaga yung kontrata ko. Dali-dali lang talaga ng araw kung natapos na yung kontrata mo. Pero pag yung nag-umpisa ka pa lang, ang bagal ng takbo talaga ng oras mga kalog. Para sa isip mo na gumagana pa ba tong relo na to o hindi. Kasi parang ang tagal talaga. Alas 5 at kinabukasan, ang tagal talagang nasa isip mo. Hahay, pero pag hindi mo talaga isipin, ang dali lang talaga ng panahon mga kalog habang nabibisi ka sa mga pinagtatrabaho mo. Hindi mo talaga namamalaya na madali lang talaga ang ikot ng orasan or ang ikot ng mundo dahil bilog nga ang buwan. Ay bilog pala ang mundo, hindi pala yung buwan. Makakauwi na rin tayo ng Pilipinas dahil tapos na yung kontrata mo. Ikaw makakauwi ka rin ng Pilipinas pag matapos yung kontrata mo. Tiis ka lang kabayan. Mauna lang kasi ako sa'yo na nagpunta dito sa ibang bansa, kaya mauna rin ako na mag-uwi doon sa Pilipinas, di ba? Ganun lang talaga yun yung buhay. Pero kung nauna ka dito sa ibang bansa, for sure, nauna ka talaga na magbakasyon sa Pilipinas. Ito palang malita na binuksan ko is kay Ariel Gallardo pala to guys, sa totoo lang. Di naman natin maiiwasan na kakaumpisa pa lang natin na
mag-apply, wala tayong sapat na pera na pambili ng mga maleta ng mga bago. Kaya binigay niya yung isang maleta kasi may extra siyang maleta. Shoutout pala sa iyo, Ariel Gallardo, nakasamahan po namin dito dati nga ando na sa New Zealand ngayon, o di ba? Hindi mo talaga malalaman ang kinabukasan ng ibang tao, kung kaya bawal ka manghusga sa kapwa mo dahil hindi mo alam ang kinabukasan niya. Akalain mo sabay kami nagpunta dito sa ibang bansa dito sa Saudi Arabia, tapos una silang nakauwi ng Pilipinas dahil hindi ni-renew yung kontrata nila doon sa kabilang minahan. Kaya habang umuwi siya doon sa Pilipinas, wala talaga siyang dalang pera dahil hindi niya natapos yung kontrata niya. Maya na-shock na lang talaga ako kasi paalis na talaga siya na papunta sa New Zealand. Sa totoo lang, tingnan mo kung gaano buti ang Panginoon sa bawat isa po sa atin. Hindi mo talaga masasabi sa isang tao kung ano yung mararating niya sa buhay niya. Bagkus maging masaya ka na lang kung ano yung narating niya sa buhay niya. Hindi yung pagsasabihan mo siya ng mga hindi ka nais-nais na sasalita na hindi mo naman alam yung kinabukasan niya, di ba? Kaya nung nalaman ko na papunta na pala siya ng New Zealand, ang saya-saya ko talaga kasi yung isang kaibigan at kasamahan ko dito sa kumpanya po namin andun na sa New Zealand. Sabi ko sa kanya, ingat ka dyan ha, masaya ako sa'yo dahil dumating na talaga yung biyaya na galing sa Panginoon na para sa'yo. Isang malaking thank you Lord sa malaking opportunity